pinagtaksilan, minaliit, at itinapon na parang basurang walang halaga. Habang nagpapakasasa ang asawa ko, sa kandungan ng iba, iniwan akong nag-iisa sa dusa. Akala nila, tapos na ang laban ng isang api. Ngunit sa likod ng mga luhang pumatak, isang matibay na paninindigan ang isisilang. Hindi ako hihingi ng awa, kabilan ay katarungan. Handa ka na bang makita ang pagbangon ng isang reyna mula sa abo? Huwag kang mag-alala, ma. Stella knows her place. Para lang siyang lumang muebles dito sa bahay. Nandyan pero hindi napapansin. Actually, I find it pathetic how she tries so hard to please me. Kahit hindi ko na siya tinitingnan. Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na ito. Kaya hinding-hindi niya tayo maiiwan. Boses yon ni Marco, ang asawa ko. Ang lalaking pinaglaanan ko ng 10 taon ng aking buhay. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa aking pandinig, malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng mainit na tsaa at ang paborito niyang kakanin. Kanina pa ako sa kusina. Tinitiis ang init ng kalan at ang hapdi ng maliliit na sugat sa aking daliri mula sa paghihiwa para lang maihanda ang merienda na alam kong makakapagpagaan ng loob niya pag uwi mula sa trabaho. Ngunit ang tanging nakamit ko ay ang katotohanang sa paningin niya. Ako ay isang gamit na lamang na walang pakiramdam. Narinig ko ang mahinang tawa ni Doña Remedios, ang aking biyenan. You're right, anak. Masyado siyang martir. Akala niya yata ay mababayaran ng pagsisilbi niya ang utang na loob niya sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa atin, baka pulubi na siya sa lansangan ngayon. Humigpit ang kapit ko sa tray. Ang porselanang tasa ay dahan-dahang tumatama sa platito nito, lumilikha ng isang marahang tunog ng pagyanig na tanging ako lang ang nakakarinig. Ramdam ko ang pag-akyat ng isang mainit na likido sa aking mga mata. Ngunit pilit ko itong pinipigilan. Sabi ni Mama noon, ang luha ay para sa mga mahihina. Pero paano kung ang mismong pundasyon ng iyong lakas ay gumuho? Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay bihasa sa pagpindot ng calculator para sa mga komplikadong financial reports noong kolehiyo ako bilang isang magna cum laude. Ngayon, ang mga kamay na ito ay magaspang na. May mga bakas ng sabon at chlorine mula sa paglalaba ng kanilang mga mamahaling damit. Ang aking mga kuko na dati ay maayos, ngayon ay pudpud na sa paglilinis ng bawat sulok ng mansyong ito na kailanman ay hindi ko naramdamang tahanan. Inilapag ko ang tray sa isang maliit na lamesa sa hallway. Hindi ko na kaya. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Pumasok ako sa kwarto ni Don Artemio, ang aking ama-amahan sa loob ng bahay na ito. Siya lang ang tanging dahilan kung bakit nananatili pa akong humihinga sa impyernong ito. Ang silid ay amoy gamot at kalungkutan. Nakahiga si Don Artemio, walang kibo. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame na tila may malalim na iniisip. Sa loob ng 10 taon, simula nang maaksidente siya, ako na ang naging kamay at paa niya. Ako ang nagpapalit ng kanyang damit, ang nagpapakain sa kanya, at ang tanging bumubulong ng mga dasal sa kanyang tabi tuwing gabi. Lumapit ako sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang tuyong kamay. Papa. Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig bago tuluyang bumigay ang aking mga mata. Ang mga luha ko ay pumatak sa kanyang balat, mainit at puno ng pait. Naalala ko ang lahat ng mga gabi na nagpuyat ako para ayusin ang mga gusot sa account ng kumpanya na lihim na ipinapagawa sa akin ni Marco para lang sabihin niya sa board of directors na siya ang nakatuklas ng solusyon. Naalala ko ang mga hapong minaliit ako ni Doña Remedios sa harap ng kanilang mga amigas. Tinatawag akong katulong na may singsing. Tiniis ko ang lahat ng yon
Dahil akala ko, mahal ako ni Marco. Akala ko, ang sakripisyo ko ang magiging pandikit sa aming pamilya. Ngunit nagkamali ako. Ang aking pagmamahal ay naging kulungan ko at ang aking pagtitiis ay naging sandata nila para lalo akong apakan. Maya-maya pa ay narinig ko ang malalakas na hakbang sa hallway. Ang boses ni Marco ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pananabik na hindi ko kailanman narinig para sa akin. Handa na ba ang lahat, Ma? Ang flight natin papuntang Italy ay mamayang gabi na. Can't wait to see Chloe there. She's been waiting for this trip for months. Yes, anak. Nakaempake na ang lahat. Hayaan mo na si Stella rito. Siya na ang bahala sa matandang yan. Sagot ni Doña Remedios na ang tinutukoy ay ang sarili niyang asawa. Hindi naman kailangan ng yaya ni Artemio. Nandyan naman ang dakilang martir mo. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Marco. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa cabinet at kinuha ang kanyang passport. Stella! Tawag niya sa akin nang hindi lumingon. Aalis kami ni Mama. May business trip kami sa Europe. Siguraduhin mong hindi mapapabayaan si Papa habang wala kami. Huwag kang lalabas ng bahay at huwag kang kukuha ng kahit sinong makakatulong. Alam mo namang ayaw ni Mama ng ibang tao rito. Tumingin ako sa kanyang likod. Ang malapad niyang balikat na dati ay sandalan ko. Ngayon ay tila isang pader na naghihiwalay sa amin. Business trip, Marco? O bakasyon kasama si Chloe? Bahagya siyang natigilan, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang malamig na aura. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot. Don't start with your drama, Stella. Wala akong panahon para sa mga hinala mo. Just do your job here. Maging mapakinabang ka naman kahit paano. Tumalikod siya at tuluyang lumabas ng kwarto. Kasunod ang kanyang ina. Narinig ko ang tunog ng kanilang mga maleta na hinihila sa sahig, ang tawanan nila habang papalayo, at ang tunog ng sasakyang umaalis sa tapat ng mansyon. Naiwan ang katahimikan, isang uri ng katahimikan na nakakabingi, nakakasakal. Tumayo ako at pumunta sa bintana. Pinanood ko ang pagbuhos ng ulan sa labas. Ang mga patak na humahampas sa salamin ay tila nakikiramay sa aking nadarama. Ang mansyong ito, na dati ay pangarap ko, ngayon ay naging isang malaking libingan ng aking mga pangarap. Muli akong bumalik sa tabi ni Don Artemio. Hinawakan ko ang aking dibdib kung saan nararamdaman ko ang bawat piraso ng aking puso na unti-unting nadudurog. Para akong isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng karagatan, walang direksyon, walang kapitan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang tanging natira sa akin ay ang mga galos ng aking sakripisyo habang siya ay nagpapakasasa sa kaligayahan sa piling ng iba? Hanggang kailan ako magiging anino sa sarili kong buhay? Ang malalim na buntong hininga na kumawala sa aking mga labi ay tila sinipsip ng malawak at madilim na silid. 2 araw na ang nakalipas mula nang umalis sina Marco at Doña Remedios patungong Italia. 2 araw na akong nag-iisa sa loob ng malaking mansyong ito na ang tanging kasama ay ang mga alaala ng aking mga pagkabigo at ang tahimik na presensya ni Don Artemio. Hawak ko ang isang maligamgam na bimpo, marahan kong pinupunasan ang maninipis na braso ng aking biyenan. Ang amoy ng rubbing alcohol at ang lamig ng hangin mula sa aircon ay nagpapabigat sa bawat kilos ko. Sa mga ganitong pagkakataon ko, madalas ibinubuhos ang mga salitang hindi ko kayang isigaw sa mundo. Alam kong hindi niya ako naririnig. O kung naririnig man niya, ay hindi siya makakasagot. Siya ang naging tagapakinig ng aking mga lihim na pagluha. Papa! Mahina kong bulong habang pinupunasan ang kanyang palad. Sana naging iba ang kapalaran ko. Sana ginamit ko na lang ang diploma ko para magtayo ng sarili kong pangalan kaysa ialay ang buong pagkatao ko sa lalaking ginawa lang akong basahan. Alam niyo ba, bago kayo maaksidente, pangarap kong maging Chief Financial Officer ng isang malaking kumpanya.
Gusto kong ipagmalaki ako ng pamilya ko. Pero ngayon, tignan ninyo ako, ni hindi ko magawang ipagmalaki ang sarili ko sa harap ng salamin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pagod na ako. Hindi lang ang aking katawan ang sumusuko, kundi maging ang aking kaluluwa. Nang matapos ko siyang asikasuhin, lumapit ako sa maliit na kabinet ng mga gamot. Kinuha ko ang bote ng gamot para sa tulog at mariing ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko naisaktan ang sarili ko. Gusto ko lang ng sandaling katahimikan, kahit panandalian. Gusto ko lang makatulog ng walang bigat sa dibdib, kahit isang gabi lang na hindi ko iniisip na sa mga oras na ito may ibang babaeng kasama ang asawa ko sa ilalim ng kalangitan ng Europa. Hinawakan ko ang bote, ramdam ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay. Saka ko ito muling isinara at ipinatong sa mesa, pilit kinakalma ang sarili habang hinahanap ang natitirang lakas ko. Tinitigan ko ang maliliit na puting gamot. Nag-iisip, kung sapat na ba ito para patahimikin ang nagwawalang isip ko. Ngunit bago ko pa man maiangat ang aking kamay patungo sa aking bibig, isang pangyayari ang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Isang kamay ang mahigpit na pumulupot sa aking pulso. Nanigas ang buong katawan ko. Ang lamig na dumaloy sa aking gulugod ay hindi dahil sa takot sa multo, kundi sa isang imposibleng katotohanan na nasa harapan ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking paningin. Ang kamay na pumigil sa akin ay ang kamay ni Don Artemio. Ang kamay na 10 taon nang walang kakayahang gumalaw. Bumilis ang tibok ng aking puso hanggang sa halos magwala ito sa loob ng aking dibdib. Ang maliliit na tableta ay kumawala sa aking palad at tuluyang nagkalat sa ibabaw ng makapal na alpombra. Napasinghap ako, umatras ng isang hakbang, ngunit hindi niya binitawan ang aking pulso. Sa halip, lalo pa itong humigpit. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa mga taong walang kwenta, Stella. Ang boses niya ay malat, paos dahil sa mahabang panahon ng pananahimik. Ngunit may diin at buo ang awtoridad. Umangat ang kanyang ulo mula sa unan. Ang mga mata niyang dati ay blangko, at walang buhay ay ngayon nagliliyab sa isang matinding emosyon na hindi ko mapangalanan. Dahan-dahan, sa harap ng aking mga nanlalaking mata, inalis niya ang kumot. Itinukod niya ang kanyang mga paa sa sahig at tumayo. Matikas, buo ang lakas, walang bakas ng pagiging lumpo. Napatakip ako ng bibig. Bumagsak ako sa gilid ng kama dahil sa matinding pagkabigla. Papa, paano? Papaano pong nangyari ito? Panaginip ba ito? Lumapit siya sa akin, hindi bilang isang pasyenteng nanghihingi ng tulong, kundi bilang isang ama na nais damayan ng kanyang anak. Ipinatong niya ang kanyang mabigat at mainit na palad sa aking balikat. Ang presensyang yon ay nagbigay ng isang pambihirang kapanatagan sa gitna ng aking kalituhan. Patawarin mo ako, anak, kung kinailangan kong maging pipi at lumpo sa paningin mo at ng buong mundo sa loob ng 10 taon, malumanay niyang sabi, habang inaalalayan akong makatayo. Ang aksidente ko. Hindi yun simpleng aksidente. Pinutol nila ang linya ng preno ng sasakyan ko. May 1 taong nasa loob ng bahay na ito ang gusto akong mamatay para makuha ang buong kumpanya at para mahuli ang mga daga sa loob ng bahay. Kailangan mong magpanggap na patay na ang pusa. Tila nag-ipon ng bagyo sa loob ng silid. Ang kanyang mga salita ay nagbukas ng isang pinto ng mga katanungan. Sino ang may gawa noon? Si Doña Remedios ba na uhaw sa yaman? O si Marco na nooy nag-aambisyon ng pamunuan ng negosyo? Sa loob ng 1 dekada, naging saksi ako sa lahat. Patuloy ni Don Artemio, ang kanyang mga mata ay nag-uulap sa awa at paghanga habang nakatingin sa akin. Nakita ko kung paano nilustay ng asawa at anak ko ang pinaghirapan kong kumpanya. Nakita ko ang kanilang kasakiman. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita kung paano nila sinira ang isang dalagang walang ibang ginawa, kundi ang magmahal
at magsilbi ng tapat. Nakita ko ang bawat pagluha mo, Stella. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo na itinapon lang nila sa apoy. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis sina Marco, may isang taong nakakita sa tunay kong halaga. Hindi ko napigilan ang paghagulgol. Niyakap ako ni Don Artemio, isang yakap ng amang matagal ko nang inasam. Wala siyang dugong nananalaytay sa akin, ngunit sa sandaling iyon, alam kong siya ang tanging kakampi ko sa mundong ito. Nang tumila ang aking mga luha, humiwalay siya at naglakad patungo sa malaking painting ng isang pamilya na nakasabit sa dingding. May pinindot siya sa gilid ng frame at dahan-dahang bumukas ito, naglalantad ng isang lihim na vault. Binuksan niya ito at kumuha ng isang mabigat at lumang susi na gawa sa tanso, kasama ang isang makapal na itim na ledger. Naglakad siya pabalik at inilagay ang mga iyon sa aking mga palad. Ang bigat ng mga bagay na iyon ay tila bigat ng isang bagong responsibilidad. Gusto mong maging Chief Financial Officer? Ibibigay ko sa iyo ang buong kumpanya. Seryosong pahayag ni Don Artemio. Tulungan mo akong bawiin ang lahat. Gagamitin natin ang talino mo. Bibigyan kita ng kapangyarihan para durugin ang mga taong umapak sa iyo. Handa ka na bang ipaglaban ang sarili mo, Stella? Tinitigan ko ang susi sa aking kamay. Tinitigan ko ang matandang lalaki na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ang takot na kanina ay bumabalot sa aking puso ay unti-unting napalitan ng isang mainit na apoy na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Ang apoy ng katarungan. Naglakad ako patungo sa bintana. Ang ulan ay tumigil na at ang buwan ay matapang na nagbibigay ng liwanag sa madilim na bakuran. Ang aking mga luha ay natuyo na. Huminga ako ng malalim, pinalalaya ang huling hihibla ng kahinaan ng isang martir. Pangako, Papa. Matatag kong bulong habang nakatingin sa buwan. Ang aking mga daliri ay humihigpit sa balat ng ledger. Babalik ako, pero hindi na bilang ang api mong asawa. Dahan-dahan kong binuksan ang unang pahina ng itim na libro. Tumambad sa aking paningin ang isang mahabang listahan ng mga pangalan. Mga ghost companies na pamilyar ang istruktura. Mga kumpanyang alam kong lihim na pinapatakbo at pinupondohan ni Doña Remedios gamit ang yaman ng pamilya. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay naging paborito kong pabango sa nakalipas na 2 linggo. Malayo ito sa amoy ng bleach at panlinis ng sahig na matagal nang kumapit sa aking balat. Gabi-gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lihim na silid-aklatan ng aking biyenan, unti-unting nabubuhay ang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang ibinaon ni Marco at Doña Remedios sa limot. Nakaupo ako sa tapat ng isang mahabang mahogany table na papalibutan ng mga resibo, bank statements, at ang makapal na itim na ledger. Ang aking mga daliri na dati ay namamanhid sa pagpiga ng mga basang damit, ngayon ay mabilis at tiyak na naglalayag sa ibabaw ng keyboard ng isang laptop. Bawat numero na aking tinitingnan ay nagkukwento ng panlilinlang. Papa, tawag ko kay Don Artemio na nakaupo sa isang silyon sa di kalayuan, humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ako. Ang galing nilang magtago. They created 5 dummy corporations under different names, pero iisa lang ang nagpapabagsak ng pondo sa kanila, ang main accounts ng kumpanya ninyo. Pinalalabas ni Doña Remedios na lugi ang mga real estate projects natin, pero ang totoo, ibinubulsa niya ang pondo papunta sa mga offshore accounts sa Switzerland. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tumayo siya, tuwid na tuwid at naglakad patungo sa aking likuran upang silipin ang screen. Kaya pala panay ang hingi ng pondo ng asawa mo para sa mga pekeng expansion programs. Matalino ang ginawa nila, ngunit nakalimutan nilang mas matalino ang babaeng tinapakan nila. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas ng isang batikan sa industriya. Sa mundo ng negosyo, Stella, hindi sapat na hawak mo ang katotohanan. Kailangan mong maging walang awa
Kapag kaharap mo na ang mga lobo, gagamitin nila ang kahinaan mo. Gagamitin nila ang konsensya mo. Handa ka na bang talikuran ang pagiging mabait para bawiin ang nararapat sa'yo? Tinitigan ko ang mga mata ng ama-amahan ko. Wala nang natirang awa sa puso ko para sa mga taong walang ginawa, kundi sipsipin ang aking kaluluwa. Hindi ko po hahayaang matakasan nila ang mga ninakaw nila. They took my dignity, Papa. Kukunin ko ang lahat ng ipinagmamalaki nila. Kinabukasan ng gabi, sa kalaliman ng hating gabi, kung kailan natutulog na ang buong subdivision, isang itim na sasakyan ang pumasok sa aming gate. Pinagbuksan ko ng pinto si Attorney Vergara, ang matagal nang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya ng mga magulang ni Don Artemio. Bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ng matandang abogado nang makita niyang naglalakad pababa ng hagdan si Don Artemio. Kumpleto ang lakas at awtoridad. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sapat na ang ilang salita mula kay Don Artemio upang maunawaan ng abogado ang bigat ng misyon. Sa ibabaw ng paboritong mesa ni Marco, naglatag si Attorney Vergara ng mga dokumento. Ang marahang paglapat ng gintong pluma sa makapal na papel ang naging opisyal na musika ng aking paglaya. Nilagdaan ni Don Artemio ang isang special power of attorney at ang hindi mababawing paglilipat ng kanyang porsyento sa kumpanya. Sa mata ng batas, hindi na ako isang hamak na asawa na nakikitira lamang. Ako na ngayon ang may hawak ng 70% ng shares ng buong korporasyon. Ako na ang bagong timon ng barkong matagal nilang pinagnakawan. Nang makaalis ang abogado, nagkulong ako sa guest room na matagal nang nagsisilbing maliit at madilim kong bodega ng mga lumang gamit. Binuksan ko ang isang maalikabok na kahon sa ilalim ng kama. Mula roon, hinugot ko ang isang kulay abong business suit. Ito ang damit na binili ko mula sa unang sweldo ko noong dalaga pa ako, bago ako naging asawa ni Marco. Hindi ko kailanman naisuot ito dahil palaging sinasabi ni Doña Remedios na hindi bagay sa isang babaeng galing sa mahirap ang mag-ayos na parang senyora. Hinubad ko ang aking kupas na pambahay at dahan-dahang isinuot ang suit. Ang tela nito ay malamig at makinis sa balat, isang malaking kaibahan sa magaspang na duster na suot ko araw-araw. Humarap ako sa isang lumang salamin. Tinitigan ko ang babaeng nasa refleksyon. Ang mga balikat ay tuwid, ang tindig ay may dignidad. Unti-unting naglaho ang imahe ng isang martir na laging nakayuko at namamalimos ng pagmamahal. Ang nakikita ko ngayon ay si Stella, ang nagtapos ng may pinakamataas na karangalan, ang babaeng may angking galing at talino na kaya sanang yanigin ang mundo ng pananalapi kung hindi lang siya nakulong sa ngalan ng maling pag-ibig. Hinaplos ko ang kwelyo ng aking damit. Isang tahimik na panata ang inukit ko sa aking isipan. Hindi na muling mayuyurak sa pagkatao ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagyakap sa aking bagong sarili nang biglang mabasag ang katahimikan ng buong mansyon. Isang matinis at nakakagulat na pag-iyak ng telepono mula sa pasilyo ang pumailan lang. Mabilis kong hinubad ang suit, itinago ito at naglakad palabas. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi sa isang kakaibang kutob. Kinuha ko ang auditibo. Hello? Stella, siguraduhin mong malinis ang buong bahay. Ang boses ni Marco ay tila yelo na dumampi sa aking pandinig. Puno ito ng kayabangan at pag-uutos. Ang mismong tono na dati ay nagpapanginig sa aking mga tuhod. Akala ko ba ay sa susunod na linggo pa ang uwi ninyo? Mahinahon kong tanong, pinipigilan ng sarili na maglabas ng anumang emosyon. Napaaga ang uwi namin ni Mama. Malamig niyang sagot at narinig ko ang pamilyar na boses ng isang babaeng tumatawa sa background. Uuwi kami bukas ng umaga at ayusin mo ang pinakamalaking guest room sa second floor. Doon matutulog si Chloe. Gusto niyang magpahinga pagkatapos ng mahabang biyahe, kaya siguraduhin mong wala kang papalpak sa mga pagkain niya.
Naputo lang linya bago pa man ako makasagot. Tinitigan ko ang telepono sa aking kamay. Uuwi na sila bukas. Dala ang kanilang kahambugan, ang kanilang kasakiman, at ang babaeng ginamit nila upang ipamukha sa akin ang aking kawalan ng halaga. Tumingala ako, patungo sa ikalawang palapag ng mansyon. Isang malamig na ngiti, ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga libing. Umuwi kayo. Handa na ang bahay na ito para salubungin ang inyong pagbagsak. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa graba ng aming bakuran ay tila mga kuko na kumakalmot sa aking katahimikan. 8:00 pa lamang ng umaga, ngunit ang sikat ng araw ay tila masyadong matalas, hinahamon ang aking paningin. Nakatayo ako sa tapat ng malaking pintuan, ang aking mga kamay ay magkadaop sa harap, bumabalik sa imahe ng isang masunuring asawa na kanilang iniwan. Ngunit sa ilalim ng aking balat, ang dugo ko ay dumadaloy ng may bagong layunin. Huminto ang mamahaling itim na SUV. Unang bumaba si Marco. Suot ang kanyang designer sunglasses at isang nangiting puno ng kapalaluan. Kasunod niya si Doña Remedios na agad na lumingap sa paligid na tila isang reynang bumalik sa kanyang nasasakupan. At ang huli ay ang babaeng naging mitya ng aking bawat pagluha sa nakalipas na mga buwan, si Chloe. Ang amoy ng kanyang pabango, isang matamis at masangsang na halimuyak ng rosas, ay agad na humalo sa sariwang hangin ng umaga, dahilan upang makaramdam ako ng bahagyang pagduwal. Stella, bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo ang mga maleta sa likod at siguraduhin mong dahan-dahan ang paghawak sa Louis Vuitton ni Chloe. Baka magasgasan mo. Utos ni Marco nang hindi man lang ako tinitingnan sa mga mata. Nilampasan niya ako na parang isang poste lamang sa daan. Welcome home, Marco. Welcome home, Mama. Mahinahon kong sagot. Pinipigilan ang anumang bakas ng pait sa aking boses. Lalapit sana ako sa sasakyan nang harangin ako ni Doña Remedios. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila mga scanner na naghahanap ng anumang mali sa aking anyo. Bakit tila maayos ang mukha mo, Stella? Akala ko ba ay hirap ka sa pag-aalaga kay Artemio? At ang bahay? Bakit tila masyadong malinis? May kinuha ka bang katulong habang wala kami? Wala po, Mama. Ako lang po ang gumagawa ng lahat. Sagot ko habang nakayuko. Itinatago ang kislap ng katapangan sa aking mga mata. Dapat lang. Hindi tayo nagtatapon ng pera para sa mga bagay na kaya mo namang gawin. Singal niya bago tuluyang pumasok sa loob. Dinala ko ang mga mabibigat na maleta, paakyat sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa akin ng timbang ng aking mga sakripisyo. Pagdating sa tapat ng nakabukas na pinto ng guest room, nakita ko si Chloe na nakaupo sa gilid ng kama, tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin habang naglalagay ng lipstick. Iwan mo na lang dyan sa tabi, Stella, sabi niya sa isang mapang-asar na tono. At pakikuha na rin ako ng isang basong malamig na orange juice. Fresh, ha? Ayaw ko nang galing sa pack. Tumayo ako ng tuwid at tinitigan siya sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Ang aking paningin ay hindi na kasing amo ng dati. May kung anong puwersa sa loob ko ang tumangging magpaapi sa sandaling iyon. May mga kamay at paa ka naman, Chloe, at bisita ka lang sa bahay na ito. Ang kusina ay nasa ibaba. Alam mo kung nasaan iyon. Mahinahon, ngunit matigas kong sabi. Natigilan si Chloe. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang lipstick at humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at gulat. Ano ang sabi mo? Marco, pumarito ka. Mabilis na pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa galit. Anong nangyayari rito? Ang asawa mo, Marco. Sinisigawan ako. Ayaw niya akong pagsilbihan, gayong alam naman niyang pagod ako sa biyahe. Sumbong ni Chloe habang nagpapanggap na naiiyak. Humarap sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab.
Stella, anong pumasok sa utak mo? Sinabihan kita na pagsilbihan mo siya ng maayos. Wala ka talagang modo. Marco, asawa mo ako. Hindi katulong ng kabit mo. Sagot ko. Ang boses ko ay hindi nanginig kahit isang saglit. Isang mabilis na galawang sumunod. Isang malakas na hampas ng kanyang palad. Ang dumampi sa aking kanang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sapat na malakas para maramdaman ko ang init at hapdi na agad na kumalat sa aking balat. Napalingaling ang aking ulo sa lakas ng impact. Nanatili akong nakatayo. Hindi ako umiyak. Hindi ko hinawakan ang aking pisngi. Sa halip, dahan-dahan kong ibinalik ang aking tingin kay Marco, diretso sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting nagpahinto sa susunod, sana niyang sasabihin. Salamat sa sampal na yon, Marco. Bulong ko. Dahil doon, lalo mong pinatunayan sa akin na wala ka ng halaga sa buhay ko. Naglakad ako palabas ng silid. Iniwan silang dalawang tuliro sa aking reaksyon. Nagtungo ako sa silid ni Don Artemio, ang tanging santuwaryo ko sa mansyong ito. Pagpasok ko, nakita ko si Don Artemio na muling nagpapanggap na tulog, ngunit alam kong naririnig niya ang lahat. Gayunpaman, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa aking dibdib nang mapansin kong bahagyang nakaawang ang pinto ng banyo sa loob ng silid ni Don Artemio. At doon, nakita ko si Chloe na dahan-dahang lumalabas. Hawak ang isang kulay itim na folder na pamilyar sa akin. Ang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang pangungurakot. Ang folder na hindi ko sinasadyang maiwan sa ilalim ng kutsyon ni Don Artemio nang magmadali akong bumaba para salubungin sila. Tumingin sa akin si Chloe. Ang kanyang mga mata ay puno ng malisya at tagumpay. Ano ito, Stella? Bakit may mga bank statements dito na nakapangalan sa mga kumpanyang hindi ko pamilyar? At bakit may mga pirma rito ni Don Artemio na mukhang bago pa? Naririnig ko ang lakas ng tibok ng aking puso. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang lihim na maingat naming itinago ni Don Artemio ay nasa mga kamay na ng kaaway. Ibigay mo sa akin yan, Chloe. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng babala. Sa tingin mo ba ay ganun ako katanga? Tawa niya, habang dahan-dahang lumalayo patungo sa pinto. Titingnan natin kung ano ang sasabihin ni Marco kapag nalaman niyang ang asawa niyang martir ay may pinaplano palang masama laban sa kanila. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng silid, bitbit ang aming huling baraha. Marco, tignan mo ang ginagawa ng asawa mong pakitang tao. Magnanakaw siya. May itinatago siyang mga dokumento laban sa inyo. Ang matinis na sigaw ni Chloe ay tumagos sa mga dingding ng mansyon, tila isang babala ng paparating na unos. Kumaripas siya ng takbo pababa ng hagdan habang iwinagayway ang itim na folder na naglalaman ng aming kinabukasan ni Don Artemio. Pakiramdam ko ay huminto ang pagdaloy ng hangin sa aking mga baga. Kung makakarating ang mga papel na yon sa mga kamay ni Marco, ang lahat ng aming pinaghirapan ay maglalaho na parang usok. Anong sinasabi mo, Chloe? Narinig ko ang boses ni Marco mula sa sala, puno ng pagtataka at umuusbong na galit. Kasunod nito ang mabibigat na hakbang ni Doña Remedios na tila handa na ring sumali sa gulo. Kailangan kong kumilos. Ngunit bago ko pa man mahabol si Chloe, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa loob ng silid ni Don Artemio. Ang tunog ng isang katawang bumagsak sa matigas na sahig ay bumasag sa tensyon ng paligid. Papa! Malakas kong isinigaw. Sapat na para marinig ng lahat ng tao sa ibaba. Mabilis na bumalik ang atensyon ni Marco at Doña Remedios sa itaas. Nakita ko ang pag-alinlangan sa mukha ni Chloe habang nakatayo sa gitna ng hagdan. Sa isang iglap, nagpanggap akong natataranta at mabilis na tumakbo patungo sa silid ni Don Artemio. Marco! Si Papa nahulog sa kama. Tulong! Ang aking pagsusumamo na may kasamang tunay na kaba dahil hindi ko alam kung ano ang balak ng aking biyenan.
Nagmadaling pumasok sina Marco at Doña Remedios sa silid. Doon, nakita namin si Don Artemio na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang bibig ay may lumalabas na puting bula. Isang eksenang sadyang nakakatakot tignan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis kong nilapitan ang matanda, habang ang aking mga mata ay pasimpleng lumingon kay Chloe na nakatayo sa pinto. Tila nag-aalangan kung itutuloy ang kanyang pagsusumbong. Bitawan mo ang mga gamot ni Papa, Chloe. Nakita mo nang nagkakasakit ang tao, iyang mga lumang reseta pa ang inuuna mo. Sigaw ko sa kanya habang nakaturo sa folder na hawak niya. Naguluhan si Chloe. Reseta? Hindi ito reseta. Mga bank statements ito. Ibigay mo na sa kanya yan, Chloe. Hindi mo ba nakikitang nagkakagulo rito? Galit na utos ni Doña Remedios habang tinutulungan si Marco na iangat si Don Artemio. Sa paningin ng aking biyenang babae, mas mahalaga ang hitsura ng pamilya sa harap ng mga katulong kaysa sa anumang dokumentong hawak ng isang bisita lamang. Dahil sa takot sa galit ni Doña Remedios, walang nagawa si Chloe kundi iabot sa akin ang folder. Mabilis ko itong kinuha at itinago sa ilalim ng aking malapad na duster. Ang aking kamay ay nanlalamig, ngunit ang aking isipan ay mabilis na nag-iisip ng susunod na hakbang. Nang maibalik si Don Artemio sa kama, nanatiling blanko ang kanyang mukha, ngunit naramdaman ko ang bahagyang pagpisil ng kanyang daliri sa aking palad. Isang senyales na ligtas na kami. Umalis na kayong lahat, mahina kong sabi, habang pilit na pinapatak ang aking mga luha para sa dagdag na epekto. Hayaan nyo na lang kaming mag-isa rito. Kung hindi nyo kayang mahalin si Papa, kahit man lang katahimikan ay ibigay nyo sa kanya. Lumabas sina Marco at Doña Remedios na may halong inis at pagkapahiya. Si Chloe naman ay nanatiling nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. Alam kong hindi siya naniniwala sa aking drama. Alam kong gagawa at gagawa siya ng paraan para makuha muli ang mga ebidensyang yon. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, dahan-dahang imulat ni Don Artemio ang kanyang mga mata. Masyado tayong naging kampante, Stella. Bulong niya sa akin. Ang boses niya ay puno ng babala. Kailangan nating pabilisin ang ating pagkilos. Ang mga lobo sa labas ay nagsisimula na ring makaamoy ng panganib. Opo, Papa. Hindi na muling mauulit ito. Sagot ko habang mahigpit na hawak ang folder. Paglabas ko ng silid para kumuha ng mainit na tubig, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa akin. Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakikita mo sa bahay na ito. May isa pang nakakaalam ng sikreto ninyo. Mag-ingat ka sa darating na gabi. Napatigil ako sa gitna ng pasilyo. Ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa bukas na bintana ay nagpataas ng balahibo sa aking batok. Sino ang nagpadala nito? Mayroon pa bang ibang nagmamasid sa amin mula sa dilim? Tumingin ako sa paligid ng mansyon. Ang bawat sulok na dati ay pamilyar ay tila naging banyaga at mapanganib. Ang aming laban ay hindi na lamang laban para sa katarungan, kundi isang laban para sa aming kaligtasan. Sa di kalayuan, narinig ko ang mahinang pagtatalo ni Marco at Chloe mula sa kanilang silid. Ang tunog ng isang basong nabasag ay umalingaw-ngaw, hudyat ng lumalalang lamat sa kanilang relasyon. Ngunit ang aking isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay. Sino ang misteryosong nagpadala ng mensaheng iyon? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang anino ang mabilis na gumalaw sa dulo ng pasilyo bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Ibuhos mo ng maayos ang alak, Stella. Huwag kang nanginginig. Baka matabig mo ang baso ni Chloe. Napakamahal ng suot niyang gown. Hindi mo yan mababayaran kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo. Ang boses ni Marco ay puno ng pangungutya habang nakaupo siya sa kabisera ng aming mahabang hapagkainan. Sa tabi niya ay si Chloe na kumikinang sa kanyang pulang seda na damit. Ang mga brilyante sa kanyang leeg ay tila nanunukso
sa aking bawat paghinga. Nakatayo ako sa kanilang likuran, suot ang aking unipormeng pambahay, hawak ang isang bote ng mamahaling French wine na ang bawat patak ay tila dugo na nanggagaling sa aking pusong nagdurusa. Ang buong mansyon ay puno ng halimuyak ng inihaw na tupa at sari-saring mamahaling pagkain. Ang mga kristal na baso ay nagtatama, lumilikha ng isang malambing na tunog na tila musika sa pandinig ng mga taong narito. Ngunit sa akin, ito ay tila tunog ng kadenang dahan-dahang humihigpit sa aking leeg. Ito ang gabi ng kanilang selebrasyon, ang kanilang anibersaryo sa gitna ng aking sariling tahanan. Napakasarap ng luto mo ngayon, Stella, wika ni Doña Remedios habang dahan-dahang hinihiwa ang karne. Sana ay ganito ka rin kasipag sa pag-aasikaso ng mga papeles sa opisina na ibinibigay sa iyo ni Marco. Pero syempre, hanggang kusina ka lang talaga, di ba? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga panauhin. Tiniis ko ang lahat. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat kalamnan sa aking katawan. Sa bawat pagbuhos ko ng alak, sa bawat paglapag ko ng plato, iniisip ko ang mga dokumentong nakatago sa ilalim ng sahig ng silid ni Don Artemio. Iniisip ko ang bawat pirma na unti-unting bumubura sa kapangyarihan ng mga taong ito. Everyone, may I have your attention please? Biglang tumayo si Marco, hawak ang kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang nakatingin kay Chloe. Tonight is not just about our anniversary. It's about a new beginning. Chloe, you've been my strength when things were falling apart. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas nito, isang malaking diamante ang bumungad, sumasalamin sa liwanag ng chandelier. Napasinghap ang mga bisita. Ang aking mundo ay tila huminto. I know I'm still legally tied to someone else, sabi ni Marco, na tila ba ang someone else na yon ay hindi nakatayo sa likuran niya, hawak ang basong kanyang iinuman. Pero sa harap ninyong lahat, gusto kong ipangako kay Chloe na siya ang magiging tunay na reyna ng mansyong ito. Chloe, will you marry me as soon as I'm free? Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi ko mapigilan. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumadapo sa aking mukha. Nakatayo ako roon, ang asawa, ang legal na kabiyak, ngunit itinuturing na hangin, isang anino na walang karapatang masaktan. Tumingin sa akin si Chloe, ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay at lason. Oh Marco, yes. Of course yes. Stella, bakit nakatayo ka lang dyan? Tawag ni Doña Remedios. Ang boses niya ay matalas at walang awa. Kunan mo sila ng litrato at pagkatapos, magdala ka ng mas maraming champagne. Kailangan nating ipagdiwang ang pagdating ng tunay na manugang sa pamilyang ito. Inabot ko ang kamera nang may nanginginig na mga daliri. Sa bawat click ng shutter, kinukuha ko ang larawan ng sarili kong pagkawasak. Ang bawat ngiti nila ay tila mga pako sa krus na aking pasan-pasan. Ramdam ko ang init ng luha sa dulo ng aking mga mata. Ngunit pinilit ko itong lunukin. Hindi rito magtatapos ang lahat. Hindi sa ganitong paraan. Ngunit bago pa man sila makapag-toast, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa itaas ng mansyon. Isang malakas na pag-ubo na tila nagmumula sa kailaliman ng isang naghihingalong dibdib. Ang papa mo! Sigaw ni Doña Remedios. Tumayo siya ng mabilis. Nagmadali kaming lahat paakyat sa silid ni Don Artemio. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isang eksenang nagpatahimik sa lahat ng bisita. Si Don Artemio ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang puting damit ay punong-puno ng mapupulang mantsa. Ang bawat pag-ubo niya ay naglalabas ng mas maraming likidong kulay pula na tila dugo na mabilis na kumakalat sa sahig na gawa sa kahoy. Papa, anong nangyayari? Sigaw ni Marco.
Ngunit hindi niya magawang lumapit dahil sa pandidiri at takot. Mabilis akong lumapit kay Don Artemio. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na mga balikat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mabilis na pagkindat ng kanyang mata sa akin. Isang senyales na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ko sa kanila habang ang aking mga kamay ay puno na rin ng malapot na likido. Marco, si Papa, hindi na siya makahinga. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang saya ng selebrasyon ay agad na napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Ang pulang seda ni Chloe ay nabahiran ng tilamsik ng dugo, dahilan upang mapatili siya sa gulat at pandidiri. Sirang-sira na ang gabi ko. Bulong ni Chloe habang pilit na pinupunasan ang kanyang damit. Tinitigan ko si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa, hindi dahil sa pag-aalala sa kanyang ama, kundi dahil sa kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Doon ko napatunayan, wala silang puso, wala silang pagmamahal. Habang hinihintay ang kunwari ay ambulansya, nanatili akong nakayakap kay Don Artemio. Ang bawat patak ng pekeng dugo sa aking uniforme ay tila isang lason na unti-unting nanunuot sa aking sistema. Sa dinami-dami ng kanilang tawa kanina, sino kaya ang huling tatawa kapag nalaman nilang ang gabing ito, ang huling gabi ng kanilang marangyang buhay? Hanggang kailan kaya mananatiling lihim ang aming palabas bago tuluyang gumuho ang kanilang tore ng kasinungalingan? Huwag mong madungisan ng maruming basahan na iyan ang carpet, Stella. Punasan mo ng maigi ang bawat patak. At pagkatapos, itapon mo na ang lahat ng pagkaing natira sa lamesa. Wala na akong ganang kumain matapos ang eksenang ginawa ng matandang yan. Iyan ang huling utos ni Marco bago niya hinalikan si Chloe sa noo at umakyat sa itaas. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng nagkakagulong sala. Ang mga baso ng champagne ay nakatumba. Ang mga mamahaling pinggan ay may mga bakas pa ng pagkain. At ang sahig ay punong-puno ng mapulang likido na ginamit ni Don Artemio para sirain ang kanilang gabi. Nakaluhod ako sa malamig na sahig, dahan-dahang pinupunasan ang pulang mantsa. Ang aking mga kamay ay nanunuyo na sa tapang ng sabon, ngunit hindi ko maramdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bawat pintig ng aking puso na tila isang orasan, nagbibilang ng bawat segundo bago ang kanilang tuluyang pagbagsak. Tumingin ako sa aking refleksyon sa isang basag na kristal na baso. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Stella na laging umiiyak sa sulok. Ang mga mata ko ay kasing lamig na ng yelo sa gitna ng gabi. Tapos na ang oras ng pagtitiis, Papa. Bulong ko sa hangin habang pinipiga ang basahan sa timba. Ang tunog ng maruming tubig na bumubuhos sa lalagyan ay tila isang hudyat sa aking pandinig. Nang masiguro kong tulog na ang lahat at ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, dahan-dahan akong pumasok sa silid ni Don Artemio. Hindi na siya nakahiga. Nakatayo siya sa tapat ng bintana, nakatanaw sa malayo. Ang kanyang tindig ay muling naging matikas at puno ng awtoridad. Handa na ba ang lahat, Stella? Mahina ngunit seryoso niyang tanong nang hindi lumingon. Opo, Papa. Ang lahat ng dokumento ng kanilang mga ghost companies ay naipadala ko na sa aking mga dating kaklase na nasa National Bureau of Investigation. Ang mga bank accounts ni Doña Remedios sa labas ng bansa ay kasalukuyan na ring minomonitor ng aking contact sa bangko. Sagot ko habang inilalabas ang aking laptop mula sa isang lihim na compartment sa ilalim ng kanyang kama. Umupo ako at nagsimulang mag-type. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa aking mukha, nagbibigay ng isang asul na anino sa madilim na silid. At ang pinakamahalaga, Papa, nabenta ko na ang 10% ng shares na ginamit ni Marco bilang collateral sa kanyang mga utang sa kasino. Sa oras na magbukas ang stock market bukas ng umaga, malalaman niya na ang kumpanyang inaakala niyang sa kanya
ay dahan-dahan nang kumakawala sa kanyang mga kamay. Isang maikling tawa ang kumawala kay Don Artemio. Matalino. Masyado silang naging kampante sa aking kalagayan at sa iyong pananahimik. Akala nila ay sapat na ang pera para mabili ang katapatan at katahimikan. Ngunit hindi nila alam na ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong matagal na nilang minaliit. Habang nagpapatuloy ako sa pag-aayos ng mga accounts, muli kong naalala ang mensaheng natanggap ko noong isang gabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang taong iyon. Ngunit tila may isang anino sa bahay na ito na mas lalong nagpapahirap sa aming sitwasyon. Biglang may narinig akong marahang kaluskos mula sa labas ng pinto. Agad kong isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng kumot. Nagpanggap akong inaayos ang suwero ni Don Artemio habang ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ang liwanag mula sa hallway ay nagpakita ng isang silhueta ng isang babae, si Chloe. Nakatayo siya roon. Suot ang kanyang manipis na pantulog. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala habang nakatingin sa akin at sa matanda. Stella, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Akala ko ba ay tapos mo na siyang asikasuhin? Hindi siya makatulog dahil sa nangyari kanina, Chloe. Kinailangan ko siyang bigyan ng karagdagang gamot para kumalma. Mahinahon kong sagot, pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Lumapit si Chloe. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng batingaw na nagbababala. Bakit tila may amoy ng kuryente rito? At anong ginagawa ng charger na ito sa sahig? Tiningnan niya ang wire ng laptop na hindi ko tuluyang naisuksok sa ilalim ng kama. Mabilis akong lumapit at kinuha ang wire. Ito ba? Charger ito ng flashlight na ginagamit ko kapag madilim. Mahirap kasing makakita rito kapag patay ang ilaw. Tinitigan ako ni Chloe ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila sinusubukang basahin ang bawat emosyon sa aking mukha. Isang mapangasar na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Alam mo, Stella, bilib din ako sa'yo. Napakagaling mong mag-alaga. Pero sa tingin mo ba, sapat na yan para manatili ka rito? Kapag nagpakasal na kami ni Marco, sisiguraduhin kong ikaw ang unang lalabas sa pintong yan. Kung aabot man kayo sa kasalan, Chloe, bulong ko sa aking isipan. Nang tuluyan nang umalis si Chloe, napaupo ako sa tabi ng kama ni Don Artemio. Ramdam ko ang pagtulo ng malamig na pawis sa aking noo. Masyado na kaming malapit sa dulo para magkamali pa. Ang bawat galaw namin ay tila nasa ilalim ng isang malaking magnifying glass. Tumingin ako sa bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina. Lumilikha ng isang malungkot na tunog sa bubong ng mansyon. Sa bawat patak, naiisip ko ang mga araw na tiniis ko ang lahat ng hirap at pang-aabuso. Naalala ko ang aking ina, ang kanyang mga pangarap para sa akin, na tila naglaho nang piliin kong magpakasal kay Marco. Hinaplos ko ang aking braso, kung saan mayroon pa ring maliit na pasa, mula sa pagkakahawak ni Marco noong isang araw. Ang pasang ito ay hindi natanda ng aking kahinaan. Ito na ang huling paalala ng aking galit. Bukas ng umaga, pagmulat ng kanilang mga mata, ang mundong inaakala nilang matatag ay magsisimula ng gumuho, nang ang bawat pirasong kinuha nila sa akin ay babalik sa akin ng doble. Ngunit habang nakatingin ako sa madilim na kanto ng silid, isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa akin. Sino nga ba ang taong nagpadala ng mensaheng iyon? At kakampi ba siya? O isa ring kaaway na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para kami ay pabagsakin? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malaking bitag na dahan-dahan nang sumasara. Ano? Paanong nangyari iyon? Siguraduhin mo ang sinasabi mo. Hinding-hindi babagsak ang stocks natin ng ganoon kabilis sa loob lang ng isang gabi. Ang boses ni Marco ay tila kulog na yumanig sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ako sa gilid ng hapagkainan,
Suot ang aking apron habang marahang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sinangag sa tapat ng kanyang upuan. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kalituhan. Sa kabilang dulo ng lamesa, si Doña Remedios ay tinititigan ang kanyang sariling tablet. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat numerong nakikita. "Marco, anong nangyayari?" Tanong ni Chloe na kadarating lang. Suot ang kanyang mamahaling robe, halatang bagong gising pa. "Akala ko ba ay mamimili tayo ngayon sa Makati? I already booked an appointment at the salon." "Mamili? Ni wala tayong pambili kahit isang hibla ng buhok ngayon, Chloe." Sigaw ni Marco sa kanya. Dahilan upang mapaatras ang babae sa gulat. "Sinasabi ng broker ko na may nagbenta ng malaking porsyento ng shares natin sa ilalim ng market price. At ang masama pa, ang mga ari-ari ang ginamit kong collateral para sa utang natin sa kasino, nakuha na ng bangko." Tahimik akong bumalik sa kusina para kumuha ng tsaa. Ramdam ko ang bawat pintig ng kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ito kaba ng takot. Ito ay ang kaba ng tagumpay. Sa bawat sigaw ni Marco, tila may isang malaking batong naaalis sa aking balikat. Ang bawat mura niya ay musika sa aking pandinig. "Hindi ito maaari," sigaw naman ni Doña Remedios habang pilit na pinipindot ang screen ng kanyang gadget. "Ang accounts ko. Bakit invalid access? Bakit hindi ko mabuksan ang pondo para sa mga real estate projects sa Cavite? Marco, tumawag ka sa bangko. Ngayon din." "I've been calling them for the last 30 minutes, ma. Sinasabi nila na may legal hold ang lahat ng assets natin dahil sa isang ongoing investigation tungkol sa tax evasion at money laundering." Hinampas ni Marco ang lamesa, dahilan upang tumalon ang mga kubyertos at lumikha ng isang matalas na tunog ng pagtama ng metal sa porselana. Lumapit ako sa kanila. Dala ang tsa. "Ma Marco, heto po ang tsaa ninyo. Mukhang masama ang pakiramdam ninyo. Baka makatulong ito para kumalma kayo." Tiningnan ako ni Marco nang may matinding pandidiri. "Tsa, Stella, wala kaming panahon sa tsaa mo. Umalis ka sa harap ko bago ko pa maibuhos ito sa mukha mo." Yumuko ako. Pilit na itinatago ang aking ngiti. "Pasensya na po. Gusto ko lang namang makatulong." "Makatulong? Ang tanging tulong na magagawa mo ay ang manahimik at maglaho." Singhal ni Doña Remedios. "Marco, kailangan nating pumunta sa opisina. Ngayon din. Baka may ginagawa na naman ang mga board members nang hindi natin alam." Ngunit bago pa man sila makatayo, ang malaking pintuan ng mansyon ay bumukas. Hindi ito basta pagbukas, kundi ang tunog ng isang pinto na sa pilitang itinulak. Pumasok ang 4 na lalaking suot ang barong Tagalog. Bit-bit ang mga itim na briefcase at mga dokumentong may tatak ng pamahalaan. "Mr. Marco Guerrero? Mrs. Remedios Guerrero?" Tanong ng lalaking nasa unahan. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Kami ay mula sa Anti-Money Laundering Council. Mayroon kaming court order para i-freeze ang lahat ng inyong assets at kumpiskahin ang mga dokumentong may kinalaman sa inyong mga kumpanya." "Ano? Wala kayong karapatan. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap ninyo?" Sigaw ni Doña Remedios habang pilit na humaharang sa mga lalaki. "May karapatan kami, madam," sagot ng lalaki habang ipinapakita ang isang papel na may lagda ng hukom. "At base sa aming impormasyon, ang inyong kumpanya ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng pamumuno ng isang bagong may-ari na siyang nagsumite ng lahat ng ebidensya laban sa inyo." Napatigil si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang tumitingin sa akin. "Bagong may-ari? Sino? Sino ang naglakas loob na gawin ito sa amin?" Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking paningin ay hindi na kumukurap, hindi na natatakot. Ang katahimikan ko sa sandaling iyon ay mas matalas pa kaysa sa anumang salitang maaari kong bitawan. "Marco, what's happening?"
Why are they taking our things? Muling hiyaw ni Chloe habang pinapanood ang mga lalaking nagsisimulang maglagay ng dilaw na tape sa paligid ng mga mamahaling gamit sa sala. Manahimik ka, Chloe. Sigaw ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Stella, ikaw ba? Ikaw ba ang may gawa nito? Paano? Paano ang isang katulad mong walang alam sa negosyo ay nagawa kaming traidorin? Dahan-dahan akong tumayo ng tuwid. Inalis ko ang aking apron at binitiwan ito sa sahig, ang huling simbolo ng aking pagiging alipin sa bahay na ito. Hindi ito trahedya, Marco. Ito ay katarungan. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay matatag at buo. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa mga manggagawa, ang bawat pisong ibinulsa ninyo mula sa pondo ng kumpanya, at ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko sa loob ng 10 taon, ito na ang kabayaran. You batch. Susugod sana si Marco para saktan ako, ngunit mabilis siyang nahawakan ng 2 security personnel na kasama ng mga opisyal. Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Pagpupumiglas ni Marco, habang ang kanyang muka ay namumula sa galit at kahihiyan. Pinanood ko silang magwala. Pinanood ko ang pagguho ng toreng itinayo nila sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Ang bawat sigaw ni Doña Remedios, ang bawat pag-iyak ni Chloe, at ang bawat mura ni Marco ay tila mga huling nota ng isang malungkot na kanta na sa wakas ay natatapos na. Tumingin ako sa itaas ng hagdan. Nakita ko ang anino ni Don Artemio na nakatayo sa dilim, nanonood sa bawat pangyayari. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ang ngiti ng tagumpay na tanging kaming 2 lamang ang nakakaalam. Sa gitna ng kaguluhan, isang kaisipan ang namayani sa aking isipan. Ang yaman ay maaring mawala sa loob ng isang saglit, ngunit ang dangal na kinuha nila sa akin, iyon ang hinding-hindi na nila muling maaagaw. Bukas, wala na ang mga brilyante, wala na ang mga mamahaling sasakyan. Ang matitira na lamang ay ang katotohanan ng kanilang pagkatao. At sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit habang tinitingnan ko ang galit na mukha ni Marco, naisip ko, sapat na ba ang pagkawala ng yaman para pambayad sa lahat ng sakit na idinulot nila? O ito pa lamang ang simula ng mas matinding paghihirap na daranasin nila? Walang hiyang babae ka. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang buhay ko? Akin ang kumpanyang ito. Akin ang lahat ng narito. Ang boses ni Marco ay pumiyok sa tindi ng galit habang sinusubukan niyang abutin ang aking leeg. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga kamay sa akin, mabilis siyang naharangan ng mga opisyal. Ang mukha niya ay punong-puno ng pawis. Ang kanyang buhok na laging maayos ay ngayon ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasusukol sa kanto. Sa gilid, si Doña Remedios ay tila isang estatwa na unti-unting nagtititibag. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg, at ang kanyang make-up ay nagsisimula ng mabura dahil sa luha ng galit at takot. Si Chloe naman ay nakasandal sa pader, yakap ang sarili, habang pilit na iniiwasan ang tingin ng mga tao. Marco, tumigil ka na. Mahinahon kong sabi habang dahan-dahang umaatras. Hindi mo na mababago ang katotohanan. Pirma mo ang nasa mga dokumentong nagpapatunay ng iyong mga ilegal na transaksyon. Ikaw ang pumatay sa sarili mong kinabukasan. Pirma ko? Dahil niloko mo ako. Pinapirma mo ako sa mga papeles na akala ko ay para sa mga bagong proyekto. Sigaw niya habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga lalaki. Iyon ang parusa sa mga taong hindi marunong magbasa at tumingin sa halaga ng kanilang pinipirmahan. Sagot ko, masyado kang naging kampante dahil akala mo ay hanggang kusina lang ang asawa mo. Nakalimutan mong bago ako naging biktima mo, isa akong dalubhasa sa pananalapi. Sa gitna ng aming sagupaan, isang kakaibang katahimikan
ang biglang bumalot sa ikalawang palapag ng mansyon. Ang tunog ng isang pinto na dahan-dahang bumubukas ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang bawat hakbang ng sapatos sa kahoy na baitang ng hagdan ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mabagal, tiyak, at puno ng bigat. Napatingala kaming lahat. Doon, sa tuktok ng hagdan, nakatayo ang isang lalaking inaasahan ng lahat na habambuhay nang nakaratay sa kama. Si Don Artemio. Hindi siya nakasuot ng kanyang pajama. Suot niya ang isang itim na Amerikana, ang kanyang buhok ay maayos na nasuklay pabalik, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas na tila kaya nitong hiwain ng hangin. Walang wheelchair, walang tungkod, walang bakas ng panghihina. Artemio, halos pabulong na sigaw ni Doña Remedios habang dahan-dahang napapaupo sa sahig dahil sa matinding gulat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Papa, paano? Paanong nangyari ito? Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding takot. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Don Artemio. Ang bawat baitang na kanyang tinatapakan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mag-ina. Nang makarating siya sa huling baitang, huminto siya sa harap ni Marco. Tinitigan niya ang kanyang anak ng matagal. Isang tingin na puno ng pagkadismaya at pait. 10 taon, panimula ni Don Artemio. Ang boses niya ay malalim at buo, tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. 10 taon akong nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan. Hinintay ko na kahit man lang isang beses ay makitaan ko kayo ng pagsisisi. Hinintay ko na lumapit kayo sa akin at sabihing nagkamali kayo. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nyo lang ipinapakita ang inyong kasakiman. Humarap siya kay Doña Remedios na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan. Remedios, akala mo ba ay hindi ko alam ang ginawa mo sa preno ng sasakyan ko? Akala mo ba ay sapat na ang 10 taon para makalimutan ko ang hapdi ng pagtataksil ng sarili kong asawa? Artemio, makinig ka. Ginawa ko lang yon para sa atin, para sa pamilya natin. Pagsusumamo ni Doña Remedios habang pilit na gumagapang patungo sa mga paa ng kanyang asawa. Para sa pamilya o para sa iyong sariling luho? Singhal ni Don Artemio. Hinayaan niyo ang babaeng ito, turo niya sa akin, na magdusa sa loob ng mansyong ito. Ginawa niyo siyang alipin habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman na ako ang nagpundar. Pinalampas ko ang lahat ng sakit sa aking katawan, pero hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo sa dangal ni Stella. Tumingin sa akin si Don Artemio at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Stella. Salamat sa pagiging mga mata at kamay ko noong wala akong kakayahang lumaban. Salamat sa pananatili sa tabi ko kahit na ang lahat ay iniwan na ako. Muli siyang humarap sa mga opisyal. Dalhin niyo na sila. Mayroon akong sapat na ebidensya para mabulok sila sa loob ng kulungan. At simula sa araw na ito, ang kumpanya at ang lahat ng ari-arian ko ay nasa ilalim na ng pamumuno ni Stella Guerrero. Siya ang aking tanging tagapagmana. Hindi! Hindi ito maaari! Sigaw ni Marco habang hinihila siya palabas. Stella! Maawa ka sa akin! Asawa mo ako! Tumingin ako kay Marco habang inalalayan siya ng mga pulis patungo sa labas. Asawa? Ang asawang kilala ko ay matagal nang pinatay ng kasakiman mo, Marco. Ang tanging natitira sa harap ko ngayon ay isang estranghero na kailanman ay hindi ko nais makilala. Pinanood namin ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Ang sirena ay dahan-dahang humina sa malayo. Iniwan ang mansyon sa isang kakaibang katahimikan. Ang hangin ay tila naging mas magaan. Ang bawat hininga ko ay hindi na kasing bigat ng dati. Lumingon ako kay Don Artemio. Papa, tapos na po ba ang lahat? Hindi pa, Stella.
Mahina niyang sagot habang nakatingin sa malayo. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay mong laban. Ang laban para buuin muli ang iyong sarili. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka na nag-iisa. Habang nakatayo kami sa gitna ng sala, isang maliit na bagay ang napansin ko sa sahig. Isang punit na piraso ng pulang tela mula sa damit ni Chloe. Pinulot ko ito at tinitigan. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng panggigipit ay nagtapos lang sa isang piraso ng basahan. Napatingin ako sa salamin sa may pasilyo. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Stella na laging nakayuko. Siya ay isang reynang handa nang pamunuan ang sarili niyang mundo. Pero sa kabila ng tagumpay, may isang kirot pa rin sa aking puso. Paano nga ba bubuuin ang isang pusong 10 taon na pilit na dinudurog? Sa di kalayuan, narinig ko ang mahinang tunog ng isang sasakyang papasok sa gate. Isang puting sasakyan na hindi ko pamilyar. Sino kaya ang taong ito na darating sa gitna ng aming tagumpay? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Wala na ang mga pasigaw na utos ni Doña Remedios. Wala na ang mga mapang-insultong halakhak ni Marco at Chloe. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, narinig ko ang sarili kong paghinga. Malalim, malaya, at hindi na kinakapos. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak ang isang baso ng sariwang tubig. Pinagmasdan ko ang mga bakas sa sahig kung saan kinaladkad ng mga awtoridad ang mga taong nagpahirap sa akin. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa aking pagtitiis. Ngunit ngayon, ang bawat sulok din na ito ay magsisilbing monumento ng aking tagumpay. Stella, tawag ni Don Artemio mula sa pinto ng kanyang silid. Handa na ang sasakyan. Ngayon ang unang araw ng iyong bagong buhay bilang chairman ng Guerrero Group of Companies. Handa ka na bang harapin ang mundong matagal nang ipinagkait sa iyo? Lumingon ako sa kanya at tumango. Suot ko ang isang puting business suit. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mukha ay tanging banayad na makeup lamang ang taglay. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng makapal na duster at magulong buhok. Sa bawat hakbang ko patungo sa labas, nararamdaman ko ang bigat ng nakaraan na unti-unting kumakawala sa aking mga paa. Pagdating namin sa gusali ng kumpanya, ang bawat empleyado ay nakatayo sa pasilyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagkamangha. Marahil ay nabalitaan na nila ang nangyari sa pamilya Guerrero. Marahil ay nagtataka sila kung paano ang api-apihang asawa ni Marco ay biglang naging kanilang boss. Pumasok ako sa boardroom kung saan naghihintay ang mga board of directors. Ang mga lalaking ito ay dati nang minaliit ang aking kakayahan. Ang ilan sa kanila ay kasabwat pa ni Marco sa kanyang mga iligal na gawain. Nang pumasok ako, ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. "Good morning, gentlemen," panimula ko. Ang boses ko ay matatag at walang bakas ng kaba. Umupo ako sa kabisera ng mesa. Ang upuan na dati ay tanging si Don Artemio o si Marco lamang ang nakakaupo. "Sino ka para mag-utos sa amin? Asawa ka lang ni Marco," sabi ng isang matandang direktor. Ang kanyang boses ay puno ng paghamon. Dahan-dahan kong inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay nagpatahimik sa buong silid. Ako si Stella Guerrero. Hawak ko ang 70% ng shares ng kumpanyang ito na ipinamana sa akin ni Don Artemio Guerrero. At hawak ko rin ang listahan ng lahat ng kickbacks na tinanggap ninyo mula sa mga ghost projects ni Marco sa loob ng 5 taon. Nakita ko ang pagbabago ng kulay ng kanilang mga mukha. Ang ilan ay napayuko. Ang ilan naman ay nagsimulang magpawis sa noo. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Simula sa araw na ito, magkakaroon tayo ng bagong patakaran. Patuloy ko, ang sino mang hindi kayang sumunod sa aking pamantayan ng katapatan ay malayang lumabas sa pintong iyan
bago ko patawagan ang aking mga abogado. Hindi ako naririto para makipagkaibigan. Naririto ako para linisin ang kumpanyang ito mula sa mga linta na tulad ninyo. Isang oras ang lumipas at ang boardroom ay nabalot ng tensyon. Ngunit sa huli, isa-isa silang tumango bilang pagtanggap sa aking pamumuno. Nang makaalis ang lahat, naiwan akong mag-isa sa loob ng opisina. Lumapit ako sa malaking bintana na nakatanaw sa buong lungsod ng Makati. Ang mga sasakyan sa ibaba ay tila maliliit na langgam at ang mga gusali ay tila mga laruan. Ramdam ko ang init ng kape na inihanda para sa akin. Ang amoy nito ay matapang at masarap. Isang malaking kaibahan sa amoy ng sabon at chlorine na dati ay laging nakakapit sa aking mga daliri. Hinaplos ko ang aking mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Isang maliit na frame ang nakalagay doon. Ang aking diploma sa finance na matagal na itinago ni Doña Remedios sa bodega. Ipinakuha ko ito at inilagay sa gitna ng aking opisina. Mama, bulong ko, habang nakatingin sa larawan ng aking yumaong ina na nasa loob ng aking wallet. Ginawa ko po. Hindi na ako ang babaeng tinatapakan. Hindi na ako ang babaeng laging humihingi ng tawad kahit wala akong kasalanan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang katok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Pumasok ang aking secretary. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Stella, mayroon pong isang lalaki sa labas. Ayaw niyang umalis. Sinasabi niyang mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa inyong asawa na si Marco Guerrero. Sino siya? Tanong ko. Hindi niya ibinibigay ang kanyang pangalan, ma'am. Pero may dala siyang isang liham na may tatak ng isang ospital sa ibang bansa. Kinababahan ako. Isang liham mula sa ospital? Buhay pa ba ang galit ni Marco sa akin? O meron pa bang mas malalim na lihim na hindi pa namin natutuklasan? Papasukin mo siya. Utos ko. Habang naghihintay, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ng lalaki sa pasilyo ay tila isang tunog ng batingaw na nagbababala ng isang panibagong unos. Akala ko ba ay tapos na ang lahat? Akala ko ba ay malaya na ako? Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakauniforme ng isang courier. Inabot niya sa akin ang isang kulay, brown na sobre. Nang buksan ko ito, isang litrato ang nahulog sa aking lamesa. Isang litrato ni Marco, ngunit hindi sa loob ng kulungan. Nakasuot siya ng hospital gown at ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga benda. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita sa Tagalog na tila isang sumpa. Hindi mo pa nakukuha ang lahat, Stella. Ang huling halakhak ay hindi sa'yo. Tinitigan ko ang litratong nasa ibabaw ng aking lamesa. Ang bawat benda sa mukha ni Marco ay tila mga puting guhit na nagpapaalala sa akin ng lahat ng sugat na idinulot niya sa aking puso. Ngunit sa halip na takot, isang malalim na buntong hininga ng pagkamuhi at awa ang kumawala sa aking dibdib. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang aking mundo. Ngayon ay isa na lamang kalunos-lunos na imahe ng pagkatalo. Huwag kang magpapaapekto sa mga huling hirit ng isang desperadong tao. Stella, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga hakbang ni Don Artemio. Lumapit siya sa akin at tiningnan din ang litrato. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nalaman ko mula sa aking mga tauhan, sa loob ng piitan, na nasangkot si Marco sa isang gulo. Paliwanag ni Don Artemio, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalala para sa sariling anak. Sinubukan niyang maghari-harian doon, ngunit nakalimutan niyang wala na ang kanyang pera at kapangyarihan para protektahan siya. Iyan ang presyo ng kanyang kayabangan. At si Doña Remedios, Papa? Kumusta siya? Tanong ko habang dahan-dahang itinatabi ang litrato sa loob ng drawer. Ang iyong biyenan ay kasalukuyang nasa hospital ward ng kulungan. Hindi matanggap ng kanyang katawan ang dumi at init ng selda. Sinasabi ng mga doktor na nakakaranas siya ng matinding depression. Ang babaeng dati ay hindi makatapak sa lupa
ng walang mamahaling sapatos. Ngayon ay nagmamakaawa para sa isang baso ng malinis na tubig. Sagot ni Don Artemio. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Kailangan ko silang makita, Papa. Hindi dahil sa namimiss ko sila, kundi dahil kailangan ko ng tuluyang putulin ang huling kadena na nag-uugnay sa akin sa kanila. Pagkalipas ng isang oras, nakatayo ako sa harap ng rehas ng detention center. Ang amoy ng pawis, kalawang, at kawalan ng pag-asa ay tila sumasakal sa akin. Nang dalhin ng mga gwardiya si Marco, halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at ang bawat kilos niya ay puno ng sakit dahil sa mga natamo niyang sugat. Stella! Mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa rehas at pilit na hinawakan ng bakal. Stella, maawa ka sa akin. Ilabas mo ako rito. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Mahal kita, Stella. Alam mo yan, di ba? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang puot. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam ang nananalaytay sa aking sistema. Mahal mo ako, Marco? O mahal mo ang buhay na kaya kong ibigay sa iyo? Noong ginagawa mo akong katulong sa sarili nating bahay, nasaan ang pagmamahal na yan? Noong pinagtatanggol mo si Chloe habang sinasaktan ako, nasaan ang pagmamahal mo? Nagkamali ako. Si Chloe. Iniwan niya ako. Tinangay niya ang huling pera na itinago ko sa vault. Bago dumating ang mga pulis, niloko niya ako, Stella. Sigaw ni Marco habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Karma ang tawag doon, Marco. Mahinahon kong sabi. Ang bawat patak ng luha ko noon ay may katumbas na halaga. At ngayon, sinisingil ka na ng tadhana. Inilabas ko ang isang puting sobre mula sa aking bag at inihulog ito sa maliit na puwang ng rehas. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa semento ay tila isang hatol na pinal. Ano ito? Tanong niya habang nanginginig na pinupulot ang sobre. Annulment papers, sagot ko. Nilagdaan ko na ang lahat. Hindi ko kailangan ng kahit anong sentimo mula sa iyo. Ang tanging gusto ko ay ang makuha ang aking kalayaan. Pirmahan mo yan at hindi na tayo kailanman muling magkikita. Stella, wag mong gawin ito. Ikaw na lang ang meron ako. Pagsusumamo niya, habang pilit na isinisiksik ang kanyang mga daliri sa rehas para maabot ang aking kamay, dahan-dahan akong umatras. Wala ka ng asawa, Marco. Wala ka na ring ina na magtatanggol sa'yo. Ang tanging meron ka na lang ay ang iyong sarili at ang mga kasalanang kailangan mong pagbayaran. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ko ay tila nagpapagaan sa aking pakiramdam. Narinig ko ang kanyang mga pagsigaw, ang kanyang mga pagmura, at ang tunog ng kanyang paghagulgol na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ngunit hindi ko na nilingon pa. Sa labas ng piitan, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa karaniwan. Huminga ako ng malalim, pinalalaya ang huling pait na nananatili sa aking dibdib. Nakita ko ang isang puting sasakyan na naghihintay sa akin. Sa loob nito, nakita ko si Don Artemio na nakangiti. Tapos na ba, anak? Tanong niya nang makapasok ako sa sasakyan. Opo, Papa. Malaya na ako. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, ang ngiting sumilay sa aking mga labi ay tunay na nanggaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa madilim na gusaling iyon, tinitigan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa paglalaba. Wala na ang mga pasang dulot ng pananakit. Ang tanging natitira ay ang balat na handa ng yakapin ang bagong simula. Ngunit habang kami ay nasa gitna ng biyahe, biglang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang simbahan. Isang pamilyar na anino ng isang babae ang nakita kong nakaluhod sa tapat ng pinto.
suot ang maruming damit, at tila namamalimos ng pagkain sa mga taong dumadaan. Napatigil ang aking hininga. Ang babaeng iyon, ang dating nagniningning at mapagmataas na si Chloe. Ang tadhana nga naman ay mapaglaro. Ang bawat isa sa kanila ay nakahanap ng sarili nilang impyerno. At ako ay nakahanap na ng sarili kong langit. Sa gitna ng mundong dati, ay akala ko'y wala ng pag-asa. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking salamin ng aking opisina ay hindi na kasing talas ng dati. Ngayon, ang liwanag na ito ay tila isang banayad na haplos, nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid na naging saksi sa aking muling pagsilang. Wala na ang amoy ng luma at maamag na bodega. Ang tanging nalalanghap ko ngayon ay ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak na puting rosas sa ibabaw ng aking lamesa. Hinaluan ng matapang na amoy ng bagong timplang kape. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ni Marco at Doña Remedios. 1 taon na rin akong hindi tumitingin sa likuran. Nakatayo ako sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng mga sasakyang dumadaloy sa kalsada ng Makati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na nararamdaman na ako ay isang bilanggo sa sarili kong buhay. Ang bawat gusali na aking nakikita ay tila mga pangarap na abot kamay ko na. Ma'am Stella, narito na po ang mga dokumento para sa itatayo nating Alay sa Kababaihan Foundation. Marahang wika ng aking secretary habang inilalapag ang isang folder sa aking lamesa. Ngumiti ako sa kanya. Ang proyektong ito ang aking pinakapinapahalagahan, isang programa na naglalayong bigyan ng pagkakataon, edukasyon at proteksyong legal ang mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ayaw ko nang may ibang babaeng makaramdam ng takot na naramdaman ko noon. Gusto kong malaman nila na mayroon silang boses, na mayroon silang lakas, at mayroon silang kakayahang tumayo sa sarili nilang mga paa. Nang makaalis ang aking sekretary, dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng aking lamesa. Mula roon, kinuha ko ang isang maliit na kahon. Pagbukas ko rito, bumungad sa akin ang isang kulay puting panyo na may burdang maliliit na bulaklak sa gilid. Ito ay hindi ang panyong sinunog ni Doña Remedios noon. Ito ay isang bagong panyo na ako mismo ang bumili gamit ang perang pinaghirapan ko bilang chairman ng kumpanyang ito. Hinaplos ko ang malambot na tela. Ang bawat hibla nito ay tila nagpapahiwatig na ang mga alaala ng aking ina ay hindi na nababahiran ng pait. Nabawi ko na ang lahat, hindi sa paraan ng dahas, kundi sa paraan ng pagpapabuti ng aking sarili. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang katotohanang hindi ko na sila kailangang isipin pa para maging masaya. Bumukas ang pinto ng aking opisina nang walang katok. Alam ko na kung sino ang taong iyon. Pumasok si Don Artemio, matikas at maayos ang tindig. Hindi na siya gumagamit ng wheelchair, tanging isang eleganteng baston na lamang ang kanyang hawak para sa suporta. Ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng sigla. Galing kami sa huli niyang physical therapy sa Singapore. At ang mga doktor doon ay manghang-mangha sa bilis ng kanyang paggaling. Handa ka na ba para sa ating lunch meeting, anak? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki. Tinatawag niya akong anak hindi dahil sa papel, kundi dahil sa lalim ng aming pinagsamahan. Sa kanya ko nahanap ang pagmamahal ng isang ama na ipinagkait sa akin ng tadhana. Opo, Papa. Isasara ko lang ang computer ko. Sagot ko habang mabilis na nag-aayos ng gamit. Alam mo, Stella, sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana, sa dinami-dami ng mga naging CEO ng kumpanyang ito, ikaw lang ang nakitang kong namumuno ng may puso. Hindi ka lang nagpapalago ng pera, nagpapalago ka rin ng buhay ng mga tao. Iyan ang tunay na legasiya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Salamat po, Papa. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ako ng mesa, nagpupunas ng alikabok na hindi naman sa akin.
Lumabas kami ng gusali at sinalubong kami ng sariwang hangin. Sa bawat taong bumabati sa akin, nararamdaman ko ang tunay na respeto, hindi dahil sa aking apelyido, kundi dahil sa aking pagkatao. Sumakay kami sa sasakyan at dumaan sa tapat ng simbahan kung saan huli kong nakita ang mga taong nanakit sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila nakita. Wala na sila sa aking paningin dahil ang aking mga mata ay nakatuon na sa hinaharap. Naisip ko ang aking sarili, 10 taon na ang nakalipas, isang dalagang puno ng pangarap, ngunit nawala ang direksyon dahil sa maling pag-ibig. Kung maaari ko lang siyang kausapin ngayon, sasabihin ko sa kanya, huwag kang matakot sa dilim. Ang bawat sugat mo ay magiging bahagi ng iyong sandata. Ang bawat luha mo ay magiging dagat na tatawirin mo patungo sa iyong kalayaan. Naramdaman ko ang gaan ng aking dibdib. Wala na ang mabigat na batong matagal na nakadagan sa aking puso. Ang bawat hininga ko ngayon ay hindi na hininga ng isang biktima. Ito ay hininga ng isang reyna na muling itinayo ang kanyang kaharian mula sa mga guho. Sa huling sandali, bago kami makarating sa aming destinasyon, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng sasakyan. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngiting payapa, masaya, at puno ng pag-asa. Tapos na ang gabi. Ang umaga ay narito na. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng sikat ng araw. Ang aking pangalan ay Stella at ako ay malaya na. Nakalubog na ang araw sa abot-tanaw, nag-iiwan ng mga guhit ng kulay kahel at lila sa malawak na kalangitan ng Batangas. Nakatayo ako sa beranda ng aming rest house sa tapat ng dagat. Dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa aking balat. Ang tunog ng maliliit na alon na humahalik sa pampang ay tila isang uyayi, isang awit ng kapayapaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Wala na ang mga bakas ng hapdi. Wala na ang mga kalyo ng hirap. Sa halip, ang tanging naroon ay ang isang simpleng singsing na may batong sapiro. Isang regalo ni Don Artemio sa aking huling kaarawan bilang simbolo ng aking katatagan. Hindi ito singsing ng kasal, kundi singsing ng aking kasunduan sa aking sarili, na hinding-hindi ko na muling hahayaang maubos ang aking liwanag para sa ibang tao. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, Stella? Narinig ko ang marahang tunog ng baston sa sahig na gawa sa nara. Lumingon ako at nakita si Don Artemio na dahan-dahang naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang muka ay masigla, ang kanyang mga mata ay puno ng katuwan habang pinagmamasdan ang dagat. Hindi na po, Papa. Nakangiti kong sagot. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa gabing iniwan nila tayong dalawa sa mansyon. Ang mga taong nanakit sa atin ay nahanap na ang kanilang sariling katahimikan sa loob ng rehas. Mahinahong sabi ni Don Artemio. Nabalitaan ko na ang huling apela ni Marco ay ibinasura ng korte. Mananatili siya roon sa loob ng mahabang panahon. At si Remedios, mas pinili na niyang manahimik at hindi na kumausap ng kahit sino. Sila ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tapos na nating basahin. Huminga ako ng malalim. Pinalalaya ang huling hibla ng emosyon para sa kanila. Napagtanto ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabing ayos lang ang lahat. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa iyong paglalakad. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili nang matagal sa mundong hindi ako pinahahalagahan. Iyon ang pinakamahalagang tagumpay ko. Anak, tignan mo yon. Turo ni Don Artemio sa malayo. Isang grupo ng mga ibon ang malayang lumilipad pa itaas, tila sumasabay sa huling liwanag ng araw. Sa ibaba, nakita ko ang ilang mga kababaihan mula sa aking foundation na kasalukuyang naglalakad sa dalampasigan, nagtatawanan at puno ng buhay.
Sila ang aking bagong pamilya. Sila ang mga buhay na patunay na mayroong pag-asa pagkatapos ng bawat bagyo. Hindi ako naghahanap ng bagong pag-ibig mula sa isang lalaki. Ang pag-ibig na nahanap ko sa loob ng aking sarili ay sapat na. Nahanap ko ang kaligayahan sa tagumpay ng kumpanya, sa ngiti ng mga batang tinutulungan ko, at sa katahimikan ng bawat gabi na hindi ko na kailangang umiyak bago makatulog. Stella Guerrero, bulong ko sa aking sarili, dinadamdam ang bawat pantig ng aking pangalan. Ang babaeng muling isinilang mula sa abo. Dahan-dahan kaming pumasok ni Don Artemio sa loob ng bahay nang magsimula ng magningning ang mga bituin sa langit. Ang bawat hakbang ko ay may kasiguraduhan. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa dagat. Ang dilim ay naroroon, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil alam ko na sa bawat paglubog ng araw, laging may bukas na naghihintay. Isang bukas na ako ang may hawak ng panulat at ako ang susulat ng sarili kong maligayang katapusan. Nakangiti kong isinara ang pinto ng beranda, iniiwan ang nakaraan sa labas at tinatanggap ang walang hanggang kapayapaan sa loob ng aking tahanan. Ang kwento ng aking pagdurusa ay tapos na. Ang kwento ng aking tagumpay ay magpapatuloy habang buhay.